Mula po tayo sa 500 pesos. Okay? Kasi ang 500 pesos po, napakasikat po ngayon yan. Alam niyo po, tinalo po ni 500 si 1,000 pagdating po sa pagiging sikat. Kung sakali pong bibigyan kayo ng DTI ng 500 pesos for Noche Buena, ano pong bibili ninyo? Meron po ba dito, Pastor, feeling ko talaga kaya ko mapagkasya yung 500 for Noche Buena? Meron, yan. Tama po, no? Siguro kapag talagang ilan lang kayo sa family, simpleng handa lang, pwede naman po talaga mapagkasya. Pero wag po natin ilagay sa Noche Buena. Gato na lang po. Let's say magkakaroon tayo ng Christmas party, tapos po mag-exchange gift po tayo. Worth 500 pesos. Ano pong ibibigay ninyo? Okay? Walang bunutan. Kailangan, pwede siya kahit kanino. Okay? So ano po ang ibibigay ninyo na worth 500 pesos para po sa exchange gift? Alam niyo po, nagtingin po ako sa internet. Ito daw po yung top 5 na exchange gift na binibigay ng mga Pinoy worth 500 pesos. Ready na po kayo? Baka po nakatanggap na kayo nito eh. So kapag if ever po na mag-exchange gift kayo, wag na po ito ang ibigay ninyo kasi baka marami na po kayo nito. Okay? Una, sabi po dyan, tumbler. Okay? Hindi ko po alam kung talagang 500 lang ba yon mga Aquaflask? Hindi ko po alam eh. Pero siguro meron pong worth 500. Okay? Sabi sa internet, isa po sa top 5 na nireregalo natin pang exchange gift ay tumbler. Isa pa po, power bank. Hindi ko po alam, hindi pa ako nakatanggap ng power bank. Pero sa Pilipinas daw po, kasama po yan sa top 5. Power bank. May nakatanggap po ba ng power bank dito? Kailangan daw po ng maraming kabataan ngayon yan. Next, ito po medyo pang may edad na po to, pang mga mami, saka daddy. Ano po yan eh, sabi nila yung scented candle or yung mga pampabango sa bahay. Okay? Di ba? Worth 500, pwede po yan mga kapatid. Binibigyan ko na po kayo ng idea. Okay? Pwede pong iyan po ang pang-exchange gift ninyo. Next po, ito talaga, gustong-gusto na po natin to. Katingko. Okay? Katingko set. Meron po yan. Okay? Sino po dito gusto makatanggap sa Pasko nito? Kailangan na po natin yan, mga kapatid. Okay? Iba na po yung pang-amoy natin ngayon. Dati po, nung bata ako, pag nakaka-amoy ako ng katingko, feeling ko ang baho. Sabi ko, ba't gano'n ang baho? Amoy matanda. Diba? Ngayon po, pag nakaamoy ako ng katingko, ang sarap sa pakiramdam. Ganun po pala talaga kapag nagkakaedad. Okay? So, kasama din po sa top 5 yan. At panghuli po, mga kapatid, yan po yung tinatawag nating mga cute na night lamp. Okay? Uso daw po ngayon yan. Yung mga ilaw kapag gabi, mga dim light. Okay? Sino po nakatanggap na yan? Okay? Mga kapatid, hindi po yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Binigay ko lang po sa inyo top 5 na pang-exchange gift worth 500 pesos. Kasi alam ko, yan lang naman po yung afford natin. Okay? Pero ngayon po, pag-uusapan po natin yung pinakamagandang exchange gift na natanggap po natin. Hindi lang po ngayong Pasko, pero mula pa po nung ibinigay ng ating Panginoong Yesus ang kanyang buhay. Alam niyo po, ito may halaga 500 lang. Pero yung exchange gift po na pag-uusapan natin ngayon, mas malaki po yung value. Okay? So ano po ba yung mga naranasan po natin na sabi nga po ng Jacknet kanina sa ating call to worship, divine exchange. Okay? Kasi po, ang totoo po mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya, nagkaroon po ng divine exchange sa ating Panginoong Yesus para ma-experience po natin yung kaligtasan na nagmumula po sa Kanya. Kaya ang unang exchange gift na pag-uusapan po natin, para po sa buwan po ng December, mga kapatid, isipin niyo po ilang mga exchange gift po yan. Ngayon, tapos 3 gabi po tayo ng simbang gabi, tapos po next Sunday, puro exchange gift po pag-uusapan natin. Ngayon po, pag-uusapan po natin from darkness to light. Okay? Ang unang regalo po na natanggap po natin sa ating Panginoon ay mula sa kadiliman, isang buhay na madilim, isang buhay na punong-puno ng problema, isang buhay na walang pag-asa, binigyan tayo ng liwanag ng ating Panginoon. Tayo po dati na namumuhay sa kadiliman, ngayon po ay nasa liwanag na. Yan po ang unang exchange gift na tanggap natin. Ilang mga talataan po na ating pag-aaralan. Isaiah chapter 9, verse 2, sabi po dyan, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. John chapter 8, verse 12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness,
but will have the light of life. John chapter 1, verse 5. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sandali po tayo manalangin. Aming Ama, dalangin po namin na sa umaga na to ay patuloy po kaming makaranas ng kaliwanagan na nagmumula po sa inyo at sa inyo pong salita. At patuloy po kaming mamuhay bilang mga anak po ninyo sa liwanag ng aming Panginoong Yesus. Bilang mga tao po na mula sa kadiliman ay iniligtas ninyo at nakaranas po ng liwanag na nagmumula kay Kristo, dalangin po namin na masumpungan niyo po kami na sumusunod sa inyong kalooban, na mumuhay po ng merong kabanalan para po sa inyong kapurihan. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. One of the Christmas songs na napaka-familiar po sa atin tuwing Pasko ay yung kanta pong Silent Night. Tama po? Lahat po tayo, alam po yon. Kinakanta ng mga bata during the caroling, in a special number po ng mga magulang kapag nasa church. Alam niyo po, ang isa pong maganda sa awit po na yun, yung third stanza, na connected po sa pag-aaralan natin ngayon. Tingnan niyo po sabi po dun sa third stanza ng Silent Night, Holy Night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus Lord at thy birth, Jesus Lord at thy birth. Mga kapatid, napakaganda po nung stanza na to. Bakit? Because in this particular stanza, makikita po natin na yung writer po or yung composer po ng Silent Night, binigyan din po niya na yung sanggol daw po na ipinanganak sa sabsaban ay ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi niya, Son of God loves pure light, radiant beams from thy holy face. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po na paalala nito para sa atin ngayon. Bakit? Dahil sa isang mundo po na madilim na ginagalawan natin ngayon, isang mundo na maraming problema, isang mundo na maraming korupsyon, isang mundo na maraming kaguluhan. At kung titignan natin talagang madilim na mundo, meron daw po tayong pag-asa. Ayun daw po yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Alam niyo po yung talata po na binasa natin kanina in Isaiah chapter 9 verse 2. Ayan po ay sulat po ni Prophet Isaiah 200 years after pong ma-divide ng northern Israel saka ng southern Judah. Okay, ano po ba yung nangyari during that time? Na-divide po ang Israel sa northern kingdom saka sa southern kingdom. Naging matigas po ang ulo ng bayan ng Israel. Binigyan po sila ng mga hari na hindi po nakakakilala sa ating Panginoon. Binigyan po sila ng mga prophets na maglilid sa kanila sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, patuloy po silang tumalikod sa ating Panginoon. Kaya po in Isaiah chapter 9, nakakaranas po talaga ng malaking depression ang mga Hudyo. Wala na po silang pag-asa. Sabi nila, Lord, kala ba namin, kami ang inyong piniling bayan, pero bakit ang mga leaders namin, pinapahirapan kami? Akala namin, Lord, mahal mo kami, pero bakit ang mga leaders namin corrupt? Nakita mo natin, Lord, akala namin, mahal mo kami, pero bakit kami ngayon nahihirapan? Ayan po ang kalagayan ng Israel during that time. Sila po ay nasa isang malaking depression, sila po ay nasa isang malaking kadiliman. To the point nga po mga kapatid na during that time, ang sabi po ng Diyos sa bayan ng Israel ganito, kayo ay sasakupin ng Assyria at sa loob ng mahabang panahon kayo ay mahihirapan. Kaya lalo po silang na-depress, kaya lalo po silang na-down. Sabi nila, Lord, ano ba yan? Kala namin mahal mo kami, pero bakit ang dilim-dilim ng nangyayari sa buhay namin? Sino po dito, ganun yung tanong kay Lord ngayon? Lord, kala ko ba mahal mo ko bilang anak mo? Bakit may ganito akong karamdaman na hindi gumagaling? Lord, kala ko ba anak mo ko? Kala ko ba mahal mo ko? Bakit yung buhay ko ang hirap? Hindi kagaya nung iba na mayayaman. Hindi kagaya nung iba na maayos sa kanilang kalagayan sa buhay. May ganun po ba sa atin ngayon na nagtatanong na, Lord, bakit ganun? Bakit parang ang hirap ng buhay? Mga kapatid, ganun po yung kalagayan ng bayan ng Israel during that time. Pero pansinin niyo po, ano po ang pangako ng Diyos sa kanila? Ang sabi po ng Diyos sa kanila, the people who walk in darkness, sila po yun. Sabi ni God, kayong mga tao na namumuhay sa kadiliman have seen a great light. Mga kapatid, this is a prophecy. Isa po itong propesiya na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Na it's as if the Lord is telling them, you know what?
right at this moment, you are walking in darkness. Right at this moment, you have tribulations, you have troubles in life. But don't worry, ang sabi ng Diyos, because time will come na makakakita kayo ng liwanag. At sino daw po yun? Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. Mga kapatid, hindi ko po nalagay dyan yung talata. Pero if you will continue reading Isaiah chapter 9, mag-start po sa verse 6, dun po ipinangako ang ating Panginoong Hesus. Sabi po doon, for unto us a child is born, unto us a son is given. Sino po yon? Ang ating Panginoong Hesus. So ano pong sinasabi dito sa atin ng talata? During the time of Israel, sa panahon po ng kadiliman, binigyan sila ng pangako. Sabi, one time, darating yung hari na magiging liwanag sa kadiliman. At yun po yung pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid. I don't know your situation right now. I don't know kung ano po yung mga kadiliman na pinagdadaanan ninyo. Pero ang pangako po sa atin ng Kapaskuhan, mga kapatid, meron pong liwanag na masusumpungan sa ating Panginoon. But before we proceed with that, let's just define. Ano po ba yung ibig sabihin ng Bible pag sinabi nating darkness? Alam niyo po sa Bible, yung picture po ng light, saka ng darkness, lagi pong nandyan yan. Sa simula pa lang po, in Genesis chapter 1, ang sabi po doon, noong unang araw, ang nilikha daw po ng Diyos, liwanag. Let there be light. Bakit po liwanag ang unang nilikha ng Diyos? Because according to the Bible, according to the book of Genesis, during that time daw po, darkness, kadiliman daw po ang bumabalot sa sangkatauhan, sa sanlibutan, kadiliman. Kaya ang sabi ng Lord, let there be light. So nakita po natin, laging may contrast, laging may darkness, and then God will provide light. Ngayon, ano po ba yung tinutukoy ng Bible pag sinabing darkness? Sa Biblia po, pag sinabing kadiliman, at least 3 bagay po yung makikita natin dyan. Number 1, yung tinatawag po nating separation from the Lord. Ang isa pong konsepto ng kadiliman sa Biblia ay isang buhay na malayo sa Diyos. All throughout the scriptures, mga kapatid, makikita niyo po, ang mga bayan po na walang pagkakakilala at pananampalataya sa ating Panginoon, sila po ay namumuhay sa kadiliman. Ang isang buhay, isang tao po na lumayo sa ating Panginoon, mamumuhay saan? Sa kadiliman. Remember the story of the parable of the prodigal son? Nung nag-decide daw po ang bunsong anak na lumayo sa kanyang ama, nagpakalayo-layo, namuhay na po siya sa kadiliman. Kaya po na nangyari sa kanya, downward spiral, napahamak po ang kanyang buhay. Sa Biblia po, pag sinabing darkness, it means you are living a life separated from the Lord. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 4. Sabi doon, they are darkened in their understanding. Tingnan nyo nadidiliman daw po ang pag-iintindi or ang isip ng mga tao. And they were alienated from the life of God. Sila daw po ay nahiwalay sa Diyos because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. At alam niyo po mga kapatid, lahat ng tao po na walang pananampalataya kay Kristo, right at this moment mga kapatid, ay namumuhay po sa kadiliman. Kaya alam niyo po, mapalad po talaga tayong mga mananampalataya. Bakit? Kasi ang sabi po ng Biblia, lahat ng tao daw po na nananampalataya sa ating Panginoon ay namumuhay na sa liwanag. Pero yung mga tao po na wala pang kaliwanagan, yung mga tao po na wala pang pananampalataya kay Kristo, kahit ngayon, Pastor, paano yun? Mayaman naman sila, wala naman silang karamdaman, parang masaya naman sila sa buhay nila. Seemingly mga kapatid, sa paningin po ng mundo, parang okay sila. Pero deep within them mga kapatid, namumuhay po sila sa kadiliman. Alam niyo po kung bakit? Dahil sila daw po ay inihiwalay sa ating Panginoon. Sila po ay nakahiwalay sa ating Panginoon. They were alienated from the life of God. Sa mga kapatid, maraming tao po ngayon namumuhay sa darkness. Why? Dahil sila po ay nakahiwalay sa Diyos. Pangalawa na definition po ng darkness sa Bible, yung tinatawag po nating spiritual blindness. Maraming tao daw po namumuhay sa kadiliman dahil sila po ay spiritually blind. Bulag. Mga kapatid, pag sinabi natin bulag, wala pong nakikita. Alam niyo po, kapag kumausap po kayo ng bulag, tinanong niyo, kapatid, anong nakikita mo? Sabi niya, wala akong nakikita. Kadiliman lang. Para pong nakapikit. Diya po, subukan niyo pong pumikit. Wala po kayo makikita. Ano po makikita niyo? Itim lang.
Dark lang. Darkness, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, may mga tao daw po na namumuhay sa kadiliman. Why? Because they are spiritually blind. Hindi po nila nakikita yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ayan po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4. Ano sabi po ni Paul dyan? In their case, yung mga tao daw po na wala pang pananampalataya, the God of this world, sino po yun? Si Satan. Sabi ni Paul, in their case, Satan has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel. Nakita po ninyo? Pastor, kaya pala, yung kaibigan ko na kahit araw-araw ko sineshare ng gospel, hanggang ngayon, hindi pa rin nananampalataya kay Kristo kasi spiritually blind pala siya. Bulag siya at hindi pa niya nakikita ang liwanag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yun po sinasabi ni Paul dyan. Sabi ni Paul, may mga tao na binulag na ni Satanas, kaya hindi nila makita yung liwanag ng mabuting balita ng ating Panginoon. At mga kapatid, again, ito po ang kalagayan ng lahat ng tao na wala pong pananampalataya kay Kristo. Any person na wala pong relasyon sa ating Panginoon, wala pong pananampalataya kay Kristo, ang tawag po sa kanila, spiritually blind. At alam niyo po, napakahirap pong mamuhay ng bulag. Tama po? Alam niyo po yung mga bulag, paano lang po sila namumuhay? Namumuhay lang po sila base po sa pakiramdam. Kaya nga po ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, tayong mga Kristiyano, we walk by faith and not by sight. Tayo po namumuhay tayo by faith, pero ang mga spiritually blind po, they are living their lives base lang po sa feelings. Kaya pag tinanong mo sila, ba't mo ginagawa yan? Mali yan. Feeling ko tama naman. Diba? Maraming tao po ngayon, alam niyo po kung bakit mali ang mga pananaw, ang mga prinsipyo sa buhay? Because they are not living by faith. They are living by feelings. Feeling ko okay naman. Feeling ko tama naman. Feeling ko pwede naman. Nakita po natin. Kaya kahit mali na po, itutuloy pa rin nila. Bakit? Because they are spiritually blind. Bulag po sila at namumuhay lang po sila based sa feelings, not by faith. Pero tayong mga Kristiyano, iba po tayo mga kapatid. We're not living our lives based on the feelings lang na meron tayo. Namumuhay po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. You know what is right? You know what is wrong. Why? Kasi po wala na tayo sa kadiliman. Tayo po ay nasa liwanag na po ng ating Panginoon. At pangatlo mga kapatid, pangatlong definition po ng darkness sa Bible, sin and moral evil. Now this is very basic. This is basic mga kapatid. Sa Biblia po, pag sinabing kadiliman, iyon po ay kasalanan. Iyon po ay kasamaan. Iyon po yung sinasabi sa book of John. Sabi doon, and this is the judgment. The light has come into the world. Sino daw po yung light na yon? Jesus Christ. And people love darkness. Grabe po, no? Dumating daw po ang liwanag, dumating si Kristo, pero ang nakakalungkot, ang mga tao, they love darkness. Ang ganda po nung nung meditation song natin kanina. Diba? Ang ganda po. Actually, hindi ko nga po alam kung Christmas song yun pero naririnig ko yun nung bata po ako, pang Christmas lang talaga. We are the reason. Ano po sabi dun sa song? We are the reason that He gave His life. We are the reason. That's why Jesus Christ suffered and died. Tingnan niyo po ano daw po ang purpose ng pagdating ni Jesus Christ sa mundo? Tayo daw po. We are the reason kung bakit yung liwanag bumaba dito sa mundo. Pero pansinin niyo po, ano daw po yung ginawa ng mundo? Ito pong masakit. But people love the darkness rather than the light because their works were evil. Grabe po, no? Hindi po natin na-reciprocate yung love ni God sa atin. Si Jesus Christ, out of love, bumaba sa mundo, ibinigay ang buhay niya, pero ang mga tao po sa mundo, nung dumating daw po ang liwanag, hindi ka namin mahal. We don't want you. We don't want light. Ang gusto namin, darkness. Kaya ano pong ginawa nila dun sa liwanag? Pinako sa krus. We don't want Jesus Christ. People doesn't want Jesus Christ. They want darkness. Alam niyo po, may mga tao po sa mundo, ayaw po nilang na-expose sa liwanag. Alam niyo po kung bakit? Simply because they don't want to repent. Ayaw po nilang magbago. Alam niyo, may mga tao talaga ayaw pong lumapit kay Lord. Gusto naman nila, pero ayaw nila din. Bakit? Kasi kapag lumapit na sila kay Lord, mapipilitan na silang magbago.
Mapipilitan na silang i-give up yung mga bagay na dapat i-give up nila. Mapipilitan na silang isuko yung mga bagay na dapat sinusuko nila, pero right up until now, mga kapatid, gusto pa rin nilang hawakan. Nakita mo natin, may mga ganun tao. Yun po yung nangyayari. Panahon pa po ni Jesus Christ yan. Sabi ni Jesus Christ, dumating na yung liwanag. Sinugo na ng Diyos ang liwanag para i-save kayo, pero nakakalungkot, people, they hate the light. They want darkness. Sabi niyo po mga kapatid, ganyan po yung kalagayan ng mga taong wala pang relasyon sa Diyos. At sana po tayo, bilang mga mananampalataya, hindi po tayo ganyan. Namumuhay pa po ba tayo sa kadiliman? Na-enjoy pa ba natin yung darkness? Hinahanap pa ba natin yung kadiliman? O malinaw po sa atin na ngayon, bilang mga bagong nilalang, dapat namumuhay na po tayo sa liwanag. Mga kapatid, tatlong bagay po. Ano ang darkness sa Bible? Na pwedeng nararanasan ng ibang tao or ikaw mismo, pwedeng nag-struggle ka din dito. Okay? Una, ang mga tao po na namumuhay sa kadiliman, sila po ay nakahiwalay kay Lord. Separation. They were separated from the Lord. Sila po ay spiritually blind at sila po ay namumuhay sa kasalanan and moral evil. Mga kapatid, this is the problem of human race. Ito po ang malaking problema nating mga tao. Tayo ay nakalayo kay Lord, tayo ay nakahiwalay kay Lord, tayo ay spiritually blind at tayo po ay mga makasalanan. Itong pinakamalaking problema po natin. Tayo po ay nasa darkness. But thank the Lord. Why? Because of Christmas, nagkaroon ng exchange gift. From darkness, inilipat po tayo ng Diyos saan? Sa liwanag. Paano po niya ginawa yon? By sending Jesus Christ. Nung pinadala po ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, ano po ba ang role ni Jesus Christ pagdating po sa liwanag? Okay? Ano po ba yung nire-represent ni Jesus Christ bilang liwanag? Tatlong bagay po. Number one, because Christ is the light, it means that Christ is the light of God's presence. Ibig sabihin po, kasama na po natin ang Diyos. Ito po yung sinasabi ng Bible. Kaya nga po ang pangalan ni Jesus Christ, Emmanuel. God with us. Di ba? Ang sabi po doon, darating daw po si Emmanuel, darating daw po yung Emmanuel na ang ibig sabihin ng pangalan ng Savior ay God with us. Ibig sabihin po, Jesus Christ will represent the presence of God dito po sa mundo. We cannot see God physically kasi spirit po siya. We cannot see the glory of God. Why? Because pag nakita po natin yon, mamamatay tayo, iko-consume tayo ng glory niya, ng holiness niya. Kaya ang ginawa po ng Diyos para makita natin siya, He sent His Son, Jesus Christ. At ano daw po ang role ni Jesus Christ? He is the light of God's presence. Tingnan niyo po, balikan lang po natin Isaiah chapter 9. Sabi doon, the people who walk in darkness have seen a great light. Yung mga tao daw po na namumuhay sa kadiliman, nakakita ng liwanag. The same way na nangyari po kay Apostol Pablo. Naalala niyo po si Paul? Acts chapter 9. Before he met Jesus Christ, si Paul namumuhay po sa kadiliman. Namumuhay sa feeling. Sabi ni Paul, feeling ko, tama naman yung ginagawa ko, papapatay ko yung mga Kristiyano. Feeling ko, tama naman yung pananampalataya ko, kaya susundin ko lang ang kautusan para maligtas. But on his way to Damascus, ano po nangyari? Isang tao na namumuhay sa kadiliman, nakakita daw po ng liwanag. Sino po yung liwanag na yon? Ang ating Panginoong Yesus. And after that encounter with Jesus Christ, mga kapatid, na bago po ang buhay ni Apostol Pablo. Bakit? Because that light represents the presence of God. And right at that moment, mga kapatid, nakakilala si Apostol Pablo, nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon at naglingkod na po sa ating Panginoon. Mga kapatid, si Jesus Christ, nung pumunta po siya dito sa mundo, nire-represent po niya ang presensya ng ating Diyos Ama na nasa langit. Yes, we cannot see God yet. Pero po ang ating Panginoong Yesus ang nagre-represent sa presensya po ng ating Panginoon. Matthew chapter 1. Sabi po doon, all this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Ano po ibig sabihin? God with us. Alam niyo po kung bakit kailangang Emmanuel po ang pangalan na ibigay or title na ibigay kay Jesus Christ? Because during that time, yung mga tao po, yung mga Hudyo, pabitaw na po sila dun sa pangako ng Diyos.
It's as if parang nagda-doubt na po sila na, Lord, darating pa ba talaga yung tagapagligtas? Lord, talaga bang mahal mo kami? Lord, talaga bang ililigtas mo pa kami? Lord, talaga bang yung favor mo nasa amin? Asan na yung promise mo kay Abraham that I will be your God and you will be my people? Bakit hindi namin na-experience yun? Bakit paulit-ulit lang yung pagkakasakop sa amin ng mga bayan at inaalipin lang kami? And during that time, mga kapatid, sila po ay under sa Roman Empire na nahihirapan, nagbabayad sila ng buwis sa mga Romano. Nagtatanong sila, Lord, mahal mo pa ba kami? Asan ka? Kaya po ang sabi ng Diyos, ipapadala ko ang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama ninyo ako. God with us. The same way in John chapter 1, verse 14, sabi po doon, and the Word, sino po yung Word na yon? Jesus Christ, I guess, ito pong sermon ni Bishop last Sunday. Si Jesus Christ yung salita, siya yung berbo, and the Word became flesh. At sabi po doon, He dwelt among us. Kasama po natin ang Diyos. Mga kapatid, ito po ay isang pangako ng Kapaskuhan sa lahat ng tao. Na dahil ipinadala po ng Diyos Ama ang kanyang anak sa atin, ang ating tagapagligtas, it means nararanasan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Huwag po nating isipin na, Lord, ay pastor, hindi kaya yung presence ni Lord nandun lang sa mga mayayaman? Pastor, hindi kaya yung presence ni Lord nandun lang sa mga tao na maayos ang kalagayan sa buhay? Kasi bakit ako? Kung nasa akin talaga ang presensya ni Lord, kung talagang mahal ako ni Lord, bakit marami akong problema ngayon? Bakit marami akong nararanasan? Anong reason? Bakit dito talaga bang mahal ako ni Lord? Talaga bang dumating si Kristo para sa akin o para sa ilan lang tao? Para lang sa mga tao na mayayaman? Para lang sa mga tao na mababait? Para lang ba sa mga tao na ganito ang ginagawa? Para sa kanila lang ba si Lord? Alam niyo po mga kapatid, ang storya po ng Pasko is a story na nagpapakita na lahat po talaga tayo welcome sa kingdom ni God. Naalala niyo po yung event in the book of Luke? One time daw po, may mga pastol na nagpapastol ng kanilang mga tupa at nagpakita po yung anghel ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang isa po sa mga unang nakaalam ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, sino po? Yung mga pastol. Saka yung mga kaibigan nilang tupa. Hindi po, yung mga pastol. Alam niyo po mga kapatid, during that time, hindi naman po natin minamaliit. Pero actually, during that time, ang mga pastol po, hindi po ganun yung kaganda yung katayuan nila sa buhay. Alam niyo po ano po yung pagtingin ng mga tao sa mga pastol during that time? Una po, religiously, sila po mga makasalanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang mga pastol po, hindi po sila nakakasunod sa kautusan. Bakit? Kasi po lagi silang nasa field. Hindi nila na-observe yung Sabbath, hindi nila nagagawa yung mga dapat nilang gawin. So religiously, ang tingin po ng mga tao sa mga pastol, makasalanan. Pero imagine niyo po yung mga tao na to na makasalanan na tinuring ng mundo, sila pa yung mga unang nakaalam ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Traditionally, sa kultura po nila, economically, yung mga tao po na to, pinandidirian. Hindi po sila nilalapitan. Bakit? Mga kapatid, barkado niyo po tupa. Barkada niyo po tupa. Pag lumapit kayo sa mga tao, ano pong amoy niyo? Totoo po, hindi ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya minsan po ba kayong mga Hudyo kahit nakapikit, amoy tupa, mukhang may pastol dito Di ba? Ganun po talaga. Kaya economically, tinitingnan sila ng mga tao na mga maruruming tao. Ayaw po lumalapit ng mga tao sa kanila. Pero imagine niyo po etong mga taong makasalanan na to, etong mga tao na mababa ang tingin sa kanila ng kanilang community, sila pa po yung mga tao na unang nakaalam ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ano pong mensahe dyan, mga kapatid? Ibig sabihin po, dumating po si Jesus Christ, hindi lang para sa mga mababait. Dumating po si Jesus Christ, hindi lang po para sa mga mayaman. Dumating po si Jesus Christ, hindi lang para sa mga masunurin. Dumating po ang liwanag para sa lahat ng tao na namumuhay sa kadiliman. At yun po ang pangako sa atin ng Diyos. Sabi ni God, you will receive Emmanuel and you will experience my presence. Kaya mga kapatid, wag po tayong magdalawang isip na lumapit kay Lord. Sabi natin, Lord, ngayong Pasko, makakabalik pa ba ako sa inyo? Lord, ngayong Pasko, pwede pa ba ako makabawi sa mga pagkukulang ko? Isa po may mga ganong Kristiyano di ba? Kasi sobrang kabisihan ng buhay,
Buong taon, sobrang busy, nakalimutan si Lord. Naalala na lang si Lord kapag Pasko kasi walang pasok. Tapos mahihiya pa, sabi niya, Lord, nahiya naman akong bumalik sa church kasi isang taon na akong wala. Tapos ngayon lang ako magsisimba uli. Tatanggapin mo pa ba ako? Kapatid, huwag po kayong mahiya. Hinihintay po tayo ni Lord. Hinihintay po tayo ni Lord. Sabi niya, yung mga pastol nga sila yung mga unang nakaalam ng mensahe ng Kapaskuhan. Lumapit po tayo sa ating Panginoon at mararanasan po natin ang kanyang presensya. Amen po ba? Amen po ba? O sabihin niyo po sa katabi niyo, lapit ka kay Lord. Di ba? Yan po talaga ang mensahe ng Kapaskuhan. Christ is the light of God's presence. Pangalawa, mga kapatid, aside from that, ano ba po yung role ni Jesus Christ as the light? Second thing, Jesus Christ is the light of God's guidance. Ibig sabihin po, God leads us. Okay? Kanina po, ang sabi natin, God is with us. That's the message of Christmas. Ngayon naman po, yung message po ng Christmas, ng liwanag, ang Diyos daw po ang guide natin. Siya daw po ang mangunguna sa atin. Tingnan niyo po ano po sabi sa John chapter 8. Sabi doon, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Imagine niyo po si Jesus Christ po, nung dumating po siya dito sa mundo, hindi po niya tinanggal yung liwanag niya. Why? Because He knew na madilim po talaga yung lalakaran natin. Kaya sabi ni Lord, lumakad kayo ayon sa akin, sabi niya, whoever follows me. Ang lahat daw po ng tao na naliwanagan, ang ginagawa po natin ngayon, namumuhay tayo na sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Jesus. Bakit po kailangan magkatawan tao ni Jesus Christ? Bakit niya kailangan mamuhay bilang isang tao? Para meron po tayong modelo. Para meron po tayong sundan. Para meron po tayong bakat ng paa na pwede nating sundan at hindi po tayo maligaw. Imagine niyo po ang dilim ng mundong ginagalawan natin. Ang daming kasinungalingan sa mundong ginagalawan natin. Tama po, ang daming deception, ang daming fake news. Pastor, paano ko malalaman ang tama at mali? Paano ko malalaman kung alin ang banal sa hindi banal? Mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, whoever follows me will not walk in darkness. Ibig sabihin po, dapat ang buhay natin, isinusunod natin, pinapattern po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus. He is the light. Siya po ang liwanag na isinugo ng Diyos Ama na magbibigay liwanag po sa ating daan. Kasama po dyan ang salita ng Diyos. Di ba? Yung pong sabi ng Bible, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kasama po ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus ang gagabay sa atin para malaman po natin kung paano mamuhay ng tama. Kagaya po nangyari sa mga pantas. Naalala niyo po, Matthew chapter 2. Meron daw pong mga matatalinong tao, may mga pantas mula sa silangan ang naghanap sa ating Panginoong Hesus. Pumunta sila dun sa Bethlehem, pumunta sila kay Haring Herodes. Sabi nila, asa na yung pinanganak na hari? Hindi po alam ng mga Hudyo. Saan ba pinanganak? Papanganak na ba ang Mesyas? Ano po naging guide nila? Light. Yung tala, yung bituin na nag-guide po sa kanila para makarating sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po kung papasinin ninyo, di ba kayo nagtataka kapag Pasko ang liwanag? Diba? Yung dating kalsada na madilim, punong-puno ng Christmas light. Napansin niyo po ba yung church natin? Pumunta po kayo ng simbang gabi. Mag-start po tayo ng simbang gabi sa Thursday, Friday, Saturday. Meron po tayo dyan Christmas tree. Meron po tayo dyan mga Christmas light. Makikita niyo po ang ganda. Dadagdagan pa po namin para lalo pang lumiwanag. Hindi totoo po. Hindi niyo ba napansin kapag Pasko lumiliwanag? Yung dating kalsadang madilim, manliwanag. Alam niyo po kung bakit? Kasi yun po talaga yung mensahe ng Kapaskuhan. Ayun po yung reason kung bakit. Minsan may nagtatanong, ba't kayo naglalagay ng Christmas light? Wala namang Christmas light sa Bible. Wala kang Christmas light sa Bible, pero merong light. Sino po yun? Jesus Christ. One time po, tinanong po ako ni Sophia. Sabi niya, Daddy, kasi napansin po niya yung Christmas tree natin. Sabi niya, Daddy, dalawa po yung tanong niya. Sabi niya, Daddy, ba't naglalagay tayo ng Christmas tree? Wala namang Christmas tree sa Bible. Tama naman po na wala po Christmas tree sa Bible. Pero alam niyo po, Christmas tree is a picture of Christ. Di ba ano mo sabi sa Book of John? Sabi doon, Jesus Christ was hung on a tree.
Okay? So yung Christmas tree, yan po ang magre-remind sa atin ng sacrifice ni Jesus Christ. Pangalawang tanong po nung anak ko, sabi niya, Daddy, ba't walang star? Napansin niyo po ba, wala pong star yung Christmas tree natin ngayon? Okay? Pero may Christmas light naman. Okay? Dati ano yung role nung star? Bakit may star sa Christmas? Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung star na yun, yung patuloy na mag-remind po sa atin na ang Pasko ay patungkol kay Kristo. Kung paano po natagpuan, kung paano nasumpungan ng mga pantas, yung ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bituin, ganun din po ang ginagawa ng Christmas tree sa atin. Ibinabalik po tayo sa katotohanan na ang Pasko po ay hindi patungkol sa atin. Patungkol po ito sa liwanag na nagmumula kay Kristo. Kaya tingnan niyo po, ang ganda po ng Christmas tree natin ngayon, no? Blue, gold. Kaya nag-blue po ako ngayon eh. Talagang sinadya ko po yan, magbo-blue ako kasi blue yung... Last year po ba, ano po ba yung kulay ng Christmas tree natin? Red? Pink? Ay, hindi na natin maalala. Basta next year, babaguhin na po natin. Iba namang kulay next year. Okay? Green, red ba last year? O basta, taon-taon po, binabago po yan ng mga naka-assign dyan. Pero ang ganda po, no? Alam niyo po mga kapatid, hindi lang po yan design. Kaya po tayo naglalagay ng Christmas tree. It's a reminder for us na ang Pasko po hindi patungkol sa atin. It's about Jesus Christ na napako po sa krus. It's about the light of Christ na magbibigay po ng liwanag sa madilim na mundo. Kaya ang saya po ng Pasko talaga, maliwanag. Tama po? Ililid po tayo ng liwanag na yan sa ating Panginoon. And pangatlo po mga kapatid, I will end with this. The light of God's salvation. Si Jesus Christ po ang liwanag ng kaligtasan. Okay, kanina, siya po ang liwanag ng presensya ng Diyos. Siya din po ang liwanag na gagabay sa atin. At pangatlo po, siya po ang liwanag na magbibigay po sa atin ng kaligtasan. Tingnan niyo po sabi po sa John chapter 1 verse 5, in Him was life. Kanina po, nakita natin na lahat ng tao namumuhay sa kadiliman. And because we are living in the darkness, lahat po tayo papunta saan? Sa impyerno. Papunta po tayo sa kapahamakan. Pero pansinin niyo po sabi po dyan in John chapter 1, kay Kristo daw po bilang liwanag, siya daw po ang magbibigay ng buhay. And the life was the light of men. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Mga kapatid, sobrang ganda po ng part na yon. Ang totoo po ang kamatayan, it's one of the most powerful force sa mundo ngayon. Tama po? Kapag may namatay po, lahat po tayo apektado. Talagang ang kamatayan po, hindi natin pwedeng sabihin na, ano lang naman, simpleng bagay lang. Makapangyarihan po talaga ang kamatayan. Hindi nga po natin kayang talunin ng kamatayan eh. Hindi nyo po kayang bilhin ng kamatayan. Hindi nyo kayang bayaran ng kamatayan. Pero pansinin nyo po, kung meron pong tumalo ng kamatayan, hindi po tayo yon. Yung liwanag. Si Jesus Christ. Sabi po doon, the light shines in the darkness. Yung death and the darkness has not overcome it. Hindi daw po kayang talunin ng kadiliman ang liwanag. Sino po dito favorite nyo pong tumitingin kapag sunrise? Meron po bang gumigising pa dito ng madaling araw? Parang hirap na po, no? Yung mga nagja-jogging po dyan ng umaga, no? Tapos aabangan mo yung yung madaling araw, yung pagputok ng araw, di ba? Nakikita natin kung paano po kinakain ng liwanag yung kadiliman. Nakita niyo po? Mula sa madilim na gabi, biglang paunti-unti kinakain ng liwanag yung kadiliman. Mga kapatid, ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. From darkness, tinalo po niya ang kadiliman, tinalo niya ang kamatayan, kaya lahat po tayo ngayon merong buhay na walang hanggan. At yun po ang mensahe ng Kapaskuhan, mga kapatid. Kaya dapat kayong Pasko, huwag po kayong malungkot, kahit 500 lang ang Noche Buena ninyo. Oo ba? Hindi po nakakalungkot ang Pasko kahit 500. Bakit? Kasi ngayong Pasko, mga kapatid, naliwanagan po tayo mula sa kadiliman. Tama po? Magagawa ulit tayo ng gawa po ulit tayo ng post. Kasi last year, naalala ko, ginawa po natin to eh. Naalala niyo po? Lahat tayo magpipicture ng Noche Buena. Naalala niyo po, last year ginawa natin. Gagawin po uli natin ngayon, pero may challenge po ako sa inyo. Opo, para walang lamangan at walang inggitan, 500 pesos challenge lang po tayo. Ano kaya ang maihahanda ng mga taga-IRM Cathedral kung pare-parehas lang na 500 ang Noche Buena natin? Kaya niyo po, sino pong magano?
Parang ang hirap, pastor eh. Eh kasi yung kapatid ko, bibili na ng lechon, di ba? Minsan po kasi nakakayang mag-post, no? Magpo-post ka, grabe, ang bongga nung handa nila. May lechong baboy, merong turkey, merong, apakadami nilang pagkain. Kami, pastor, eto lang. Di ba? Gawin natin ngayon, 500 challenge lang. Tingnan ko po kung anong may hahanda natin doon. Yeah, po. Hindi po, kahit magkano po yung gastasin ninyo, kahit ano po ihanda ninyo, gagawin po natin. December 25, midnight. Mga kapatid, alam ko po, gising po kayo lahat doon. Mag-picture po kayo per family, papost po ulit natin sa ating page para makita natin. Magkakahiwalay man po tayo ng bahay, sabay-sabay po tayo na nagno-Noche Buena at sineselebrate po natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag po kayong malungkot. Pastor, ito lang yung handa namin. Okay lang yan, hindi naman patungkol dyan ng Pasko eh. Patungkol yan sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Bakit? Because Christ is the light at bibigyan niya tayo ng buhay. Kagaya po ng promise ni God. Kanino po? Kay Joseph at kay Mary. Sabi po ng angel kay Joseph, Joseph, pangalanan mo yung anak mo na Jesus. Alam niyo po kung bakit Jesus ang pangalan ng ating Panginoon? Alam niyo kung bakit? Kasi ang ibig sabihin po ng Jesus, Savior. Kaya ang sabi po ng angel, pangalanan mo siyang Jesus because He will be the Savior of all. Siya daw po ang magliligtas sa mga makasalanan. Kaya alam niyo po, totoo po yun na yung pangalan ni Jesus Christ, it's a very powerful name. It means salvation. Now, if you want to be saved this Christmas, you put your faith on Jesus Christ. You believe on Jesus Christ. And when you do that, from darkness, dating nasa kadiliman, makakaranas ka ng liwanag. Let me end with this, mga kapatid. John chapter 8, ulitin ko lang po. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Sino daw pong liwanag? Si Jesus Christ. But in Matthew chapter 5, sabi po ni Jesus Christ sa atin, you are the light of the world. Isang request lang po, mga kapatid. Marami pa pong kalsada, marami pa pong street dito sa Guyong ang madilim. Pwede po ba maging Christmas light tayo ngayong taon? Na maging liwanag sa mga tao? Baka pwedeng tumulong tayo sa mga nangangailangan. Kung meron naman tayong sobra sa 500, bigyan natin yung iba. Kung merong nangangailangan ng tulong, pinansyal, moral support, or may kakilala po kayo na namumuhay pa sa kadiliman, maging liwanag po tayo. Maging Christmas light tayo para yung Guyong po all year round, hindi lang pag Pasko maliwanag. Araw-araw, gabi-gabi maliwanag. Kasi po nagliwanag po ang IRM Cathedral. Maging malaking Christmas tree po tayo dito sa ating bayan. Dito po sa ating lugar para maraming tao po makakilala sa ating Panginoon. Merry Christmas po, mga kapatid. Maranasan po natin ang liwanag ng ating Panginoon.